Ni Kristong humatol. Basahin natin ang Mateo 7:1. Huwag kayong magsihatol upang huwag kayong hatulan. Sapagkat sa hatol na inyong ihahatol ay hahatulan kayo, at sa panukat na inyong isusukat ay susukatin kayo. At bakit mo tinitignan ang puwing na nasa mata ng inyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan na nasa iyong sariling mata? O paanong sasabihin mo sa iyong kapatid, pabayaan mong alisin ko ang puwing sa mata mo, at narito ang tahilan sa iyong sariling mata? Ikaw na mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang tahilan sa iyong sariling mata, at kung magkagayoy, makikita mong malinaw ang pag-aalis mo ng puwing sa mata ng iyong kapatid. Walang pinagbabawalang humatol, yung mga mapagpaimbabaw, nahahatol-hatol, siya man may masamang ginagawa. Ang kapatid mo may puwing lang, ikaw naman ang nasayo tahilan. Pwede mo bang alisan ng puwing yun yung mata mo na may tahilan? Lalo mong ipapahamak dahil di mo makikitang masyado Ang utos ni Kristo, alisin mo muna yung tahilan sa mata mo, mas malaking bara yan, bago mo alisin ang puwing sa mata ng kapatid mo. Ano ibig sabihin? Ikaw muna ang maglinis, bago yung kapatid mo ilinisin mo, hatulan mo, alisin mo yung puwing. Masama bang alisin ang puwing? Hindi po masama. Masama bang humatol? Hindi. Ang kailangan lang, bago ka humatol, ay ikaw muna, ituwid mo muna yung sarili mo. Yun ang ibig sabihin ni Kristo. Hindi naman totally bawal humatol. Basahin natin ang Juan 7:24. Huwag kayong magsihatol ayon sa anyo, kundi magsihatol kayo ng matuwid na paghatol. Ayun. Huwag kayong hahatol ng ayon sa anyo, kundi humatol kayo ng matuwid na paghatol. Kaya ang mga taga-Korinto, may gumagawa ng masama, yung asawa ng tatay niya, pinapakiapiran niya. Sabi ni Pablo sa mga Korinto, bakit hindi nyo hinahatulan yan? Kaya kung ayaw nyo hatulan yan, ako hinahatulan ko na yan. Ibinibigay ko yan kay Satanas, sabi ni San Pablo. Bakit? Kasi tungkulin nga ng Kristiyano, humatol ng matuwid na paghatol. Basahin natin ang 5:1 ng unang Korinto hanggang 5. Sa kasalukuyay nababalita na sa inyo'y may pakikiapid, at ang ganyang pakikiapid ay wala kahit sa mga hentil, na isa sa inyo'y nag-aari ng asawa ng kanyang ama, at kayo'y mga mapagpalalo, at hindi kayo magkus ng alumbay upang maalis sa gitna ninyo ang gumagawa ng gawang ito. Gusto ni Pablo, alisin nila yun Hindi kayo nalulumbay? Pinapayagan nyo yan? Hindi nyo ba aalisin yan ang gumagawa ng gawang iyan? Sabi ni Pablo. O punta tayo sa 11. Datapwat, sinusulatan ko nga kayo na huwag kayong makisama sa kanino mang tinatawag na kapatid, kung siya'y mapakiapid o masakim o mananamba sa Diyos-Diyusan o mapagtungayaw o manglalasing o manglulupig. Sa gayoy huwag man lamang kayong makisalo. Sapagkat ano sa akin ang humatol sa nangasa labas? Hindi baga kayo nagsisihatol sa nangasa loob? Datapwat sa nangasa labas ay Diyos ang humahatol. Alisin nga ninyo sa inyo ang masamang tao. Yun, sa loob ng iglesia, dapat hatulan mo yung gumagawa ng masama. Alisin nyo yun sa inyo. Sa labas, ang Diyos ang hahatol doon. Yun ang tama, kapatid. Yung tagalabas ng iglesia, kung nasa loob ka, huwag mong hahatulan yon. Pero yung nasa loob na gumagawa ng mali, hatulan mo yon, alisin nyo yan. Alisin niya, mga mapakiapid, mananamba sa Diyos-Diyusan, manlalasing, mga mapagtungayaw, mga manlulupig. Huwag kayong makikisalo dyan. Alisin nyo sa inyo ang masamang tao, hatulan nyo yan. Pero sa labas, huwag kayong hahatol. Kung nasa tunay kang iglesia,
Pag may gumagawa ng mali, humatol kayo ng matuwid na paghatol, sabi ni Kristo. Ano ang hatol? 3 Gs ng tito. Ang taong may maling pananampalataya, pagkatapos ng una at ikalawang pagsaway ay itakwil mo. Ngayon, pinahahatulan eh. Pagka mali ang gawain, pagkatapos mong sawayin ng una, tapos ikalawa, inulit na naman ang ikatlo, itakwil mo. Ibig sabihin, itiwalag. Yun ang paghatol sa loob ng iglesia. Pero yung nasa labas, wala tayong karapatang hatulan yon. Bahala ang Diyos doon. Kung gusto niyang iligtas yung Katoliko, yung Protestante, nasa labas ng iglesia, baka nakikita ng Diyos, may matuwid naman tao ron. Baka nakikita ng Diyos, meron namang mabuting Budista, no? Hindi, naloloko lang, wala lang alam. O baka meron tao, hindi niya alam ang aral, kaya siya nagkakamali. Ang Diyos na ang bahalang humatol doon. Pero sa iglesia, ang utos ni Kristo, humatol kayo ng matuwid na paghatol. Alisin nyo sa inyo ang masamang tao. Pagkatapos ng una, ikalawang pagsaway, itakwil mo. Yan po ang aral sa Biblia. Kaya wala pong salungatan, kapatid. Ang pinagbawalang humatol, yung mapagpaimbabaw, hahatol-hatol, siya rin pala'y dapat hatulan. Tinitingnan niya yung puwing ng kanyang kapwa, siya naman may malaking kulaba sa mata. Dapat, alisin mo muna. Pagkatapos, makakahatol ka na. Magturo ka sa iba pagkatapos mong turuan ng iyong sarili. 2:21 ng Roma. Ikaw nga na nagtuturo sa iba, hindi mo tinuturuan ang iyong sarili? Ikaw na nangangaral sa tao na huwag magnanakaw ay nagnanakaw ka? Ikaw na nagsasabing ang tao ay huwag mangalunya ay nangangalunya ka? Ikaw na nasusuklam sa mga Diyos-Diyusan ay nanakawan mo ang mga templo? Ikaw na nagmamapuri sa kautusan, sa iyong pagsuway sa kautusan ay niwawalan mo ng puri ang Diyos. Yun ang masama. Tunuturo ka sa iba, hahatol-hatol ka, ikaw man pala'y mangangalon niya ka rin. Yun ang masama. Pagpapaimbabaw yun, ipokrisya yun, na hahatol-hatol ka, ikaw pala'y may babae ka rin. Ang sabi ni Kristo, alisin mo muna yung puwing sa mata mo para makita mong malinaw yung pag-aalis mo ng puwing ng kapatid mo, alisin mo muna yung tahilang nasa mata mo. Ibig sabihin, bago tayo makahatol, sumunod muna tayo para makahatol tayo ng matuwid na paghatol. Kaya sa Biblia, kapatid, wala pong kontradiksyon dyan. Basahin natin ang 8:8-9 ng Kawikaan. Lahat ng mga salita ng aking bibig ay sa katwiran, walang bagay na liko o suwail sa kanila. Pawang malilinaw sa kanya na nakakaunawa at matuwid sa kanila na nakakasumpong ng kaalaman. Ay mapakaliwanag po ng garantiya ng Diyos, kapatid. Lahat ng salita ng aking bibig sa katwiran, walang bagay na liko o suwail sa kanila. Pawang malilinaw sa kanya na nakakaunawa at matuwid sa kanila na nakakasumpong ng kaalaman. Ang kontradiksyon yung iniisip ng tao na nasa isip niya. Pero kung ibabatay mo ng buong-buo sa Biblia, ang sinasabi ng Biblia, wala pong kontradiksyon.